intriga sa boundary intrega. Narito. Ito naman ang ating problema ngayong araw, nag-overheat at nag-full speed ang galit ng isang lady tricycle driver sa kanyang stepfather. Bakit? Bigla kasing nag-U-turn ang isip ng stepfather at gustong bawiin ang hinuhulugang tricycle ng kanyang stepdaughter. Alamin natin kung bakit nagpreno ang kanilang kasunduan dahil sa intriga sa boundary intrega. Araw-araw po nagbibigay si Shobe sa nanay niya ng boundary. Kahit pinupunta kami rito, minsan pumupunta kami ron. Kaya minsan nga sa wala na nga kaming natitira, minsan hindi na kami nakakain. Kaya si Nanay Josephine, mahigpit. Si Ate Josephine talagang sumusugod pa dito para singilin lang yung boundary para kina Shobe. Hindi man lang muna inisip kaya hindi na makaka-boundary kung sakaling hindi makaka-boundary sila, pambili ng gamot at saka pagkain ng mga bata. Kasi wala rin naman silang iba pinagkukunan doon lang din sa tricycle. Shobe, yung boundary ng tricycle mo, ibigay mo kay nanay para kada paano naman. Kasi may pangangailangan din sila eh. Walang makatak yung motor, di ikaw rin wala mapapakinabangan. Mas lalong wala kang labas. Kaya kailangan yung boundary ng motor, ibigay mo. Paandarin na natin ang diskusyon. Shobe at Tatay Leo, harapan na. Ikaw yung tricycle driver na babae. Gaano katagal na yan? Almost 3 years na po. 3 years na talaga? Tapos 2 years pong nahuhulugan ko na yung motor. Gusto niya pong kunin. Di daw po ako nagbaboundary. Magkano yung tricycle? 154 a day. 154 a day. Pesos. Apo. Magkano ang kinikita mo sa isang araw? Minsan po kasi 300 lang kasi. Pag gising ko po ng maaga, sikasuhin ko po yung almusal ng anak ko. Tapos babiyahe po. Tapos pag uwi ko po ng tanghali, paliliguan, papakainin. Tapos babiyahe po ulit ako. Okay. Tapos, so mga 300 ang take home mo? Opo. Araw-araw? Opo. Tanggal na dun yung gasolina? Opo, tanggal na po. Okay, so bakit hindi mo mabayaran yung 154 a day? Nabibigay ko naman po sa nanay ko. Oh. Di ko po alam sa kanya kung bakit niya po kinukuha yung motor. Gusto niya na pong kunin. Okay, sino ba nagpa-utang sa'yo para doon sa tricycle? Sila po ng nanay ko. Okay, binibigay mo naman sa nanay mo? Opo. Yung 154 a day? Opo. Oh, bakit nagrereklamo siya? Hindi ko po alam sa Hindi kanya. ko alam kasi. Oh. Hindi ko alam na binibigay niya yung boundary. Oh. Kasi hindi naman sinasabi sa akin ng nanay Kasi niya. gusto mo lang akong kunan ng motor. Bakit hindi yung nanay mo ang kausapin mo? Sabi naman po ng nanay ko, sinasabi niya naman daw po. Oh. Sabi na naman daw po niya, wala naman daw sinasabi yung nanay ko. Sinasabi yung nanay Oh. niya eh. Pero kaninong pera yung pinambili ng tricycle? Nanay mo o siya? Sa kanila pong dalawa. Sa kanilang dalawa. Ilang taon ka na, Shobe? 23 po. 23. Okay. Hindi ka ba hindi ka ba nakatapos ang pag-aaral mo? Hindi po. Namatay po kasi yung father ko. Oh. And then nag-rebelde na po ako. Okay. Tapos ayaw ko po mag-asawa yung nanay ko. Napapasgirl po kasi ako. Kaya umalis ka. Nag-asawa po ako na maaga. May sakit po yung asawa ko. Ano naman ang sakit niya? Heart failure and loss. Ilang taon na yung anak mo? 4 tsaka 2. Meron ba kayong kasulatan? Meron po. O ano nakasulat? Di ba tuwing hulog mo ng 154 a day, may pirmahan? Wala po kasi ako listahan. Then wala din po sila listahan. Pero po araw-araw po ako nagbibigay. Ano ng paano mo 150. nalalaman kung magkano na ang total ng nabayad mo? Baka mamaya, fully paid ka na. Sinasabi po ng nanay ko, tsaka binibilang ko rin po yung taon. 2 years pa lang po ako nagbibigay. Yung sa mesa ng ebidensya. Ayan, Ryle. Meron tayong mga kasulatan dito Ayan. Meron silang kasunduan. O, sino nakaisip nito?
Si mama po. Yung nanay mo. Ako ay may-ari ng tricycle. Huhulugan ni Michi ng... Sino si Michi? Ako po. Okay, sa halagang 150 kada araw. Bakit 150 Per a day po yan. a day? Ano Okay. po, Monday to Saturday, except Sunday. Okay, sa loob ng 3 taon. Ayun. So, pero meron nga kayong ganito. Wala naman kayong listahan na nakaka2 taon ka na. Wala po. Bali, pinagbabasehan ko na lang po yung kung ilang taon na akong nakakapaghulog. Eto ngayon, hindi nyo pagkakaintindihan. Nagkaaaway na rin kayo ng nanay mo. Opo, nag-aaway na rin po Yun kami ang ng problema. Meron bang mamamagitan? May mga kapatid ka ba? nanay ko. Meron po, isa lang po. O, anong sabi niya? Wala po eh. Walang pakialam. Wala rin po pakialam. Curious po ako, Ate Coring, ano sinasabi ng nanay niya? Ano sinasabi ng nanay mo? Ba't pati siya kaaway mo, sa kanya mo binibigay yung pera? Eh, sinasabi ko sa kanya, kakausapin mo yung asawa mo. Kinukuha sa akin yung motor ko. Ang sinasabi ni Shobe, siya ay nakabayad na ng halos 2 taon na naaayon sa kasunduan. Binibigay sa nanay. Eh bakit, Leo? Binabawi mo yung tricycle. Hindi naman nakakakon sa akin yung pera eh. Hindi nakakarating sa akin, hindi naman sinasabi nila eh. Oh, anong pangalan ng Kaya- asawa mo? Josephine. Si Josephine, nanay niya. Oh. Okay, so, nakaka 90,000 pesos na ang bayad. Kinausap mo na ba yung asawa mo? Ay, hindi nga ako kinakausap eh. Hindi ka niya kinakausap? Hindi na kasalanan ni Shobe yan. Nagbayad si Shobe. Kaya nga. Hindi ko nakasalanan yun kung hindi ka niya kinakausap. Dapat kausapin mo siya na maayos. Kasama ka ba sa nag-ambag para bayaran yung tricycle? Oo, sa amin yan eh. Ha? Ganon. Ano yung binayaran nyo ng cash? Opo. Binayaran nyo ng cash? Totoo ba? Kayo po ang nagbayad, kayo naglabas po ng pera. Kaming dalawa. Kayong dalawa, hati po Mag-asawa. kayo ni nanay. Ayun. So, kumbaga, parang in a way, tumutulong lang din siya dito kay Shobe. Wala nga. Pero ang problema, silang mag-asawa. Wala po silang ano, wala po silang Wala silang komunikasyon. sa isa't isa. Ayun, oo. Baka, Lagi, ako na lang lagi pag-iinitan. Di pwedeng ganun. tatay, hindi ka ba daw naaawa dyan kay Shobe? 23 years old. Naawa nga eh. Ha? Naawa nga. Kaya nga, may anak pa. Eh, yung anak niya nasa amin, ako nag-aalaga. Ay, nasa inyo yung anak. Minsan lang, pero babalik niyo sa akin, may sakit na. Kung naaawa, ba't babawiin yung motor? Na binabayaran naman. Handa siyang mag-overtake para mag-giveaway ng saloobin para sa pamangkin na si Shobe. Bitoy, humarap ka na. Okay, Pitoy. Ano ang nararamdaman mo sa pinagdaraanan ngayon ni Shobe? Siyempre, masakit po dahil nga pamangkin ko po ito eh. Masakit talaga sa damdamin niya. Dahil yung asawa niya, meron pang sakit. Di ba? Tapos siya, nagkatrabaho lang mag-isa. Kung sa kanila mangyari yun, ano kaya mang raramdaman nila? Okay. Nga po. Sino po ang kamag-anak nyo? Bakit yun siya pamangkin? Sa tatay po. Sa tatay na namatay. Opo. O, yun. Okay, ito bang si nanay, may... Kasi ito tay, hindi ko lang... May sakit ang kanyang asawa, siya ang naghahanap buhay. So pag ito ay naghahanap buhay, yung mga anak niya, talagang sila ang nag-aalaga. Sila rin din po. Hindi po. Okay. Ano ang sitwasyon? Hindi po. Minsan kukunin po nila yung anak ko. Pero kung minsan hindi. Kunyari, ngayon kinuha nila, bukas ibabalik din po nila. Pero may sakit na. Tapos, yung nag-aalaga po sa anak ko, asawa ko rin. Tas ako. So, kumbaga, sila ang may gusto na makuha nila yung apo nila paminsan-minsan. Apo. Ayun, hindi mo naman pinapaalagaan. Ayun. Ano naman ang alam niyo, Tatay Bitoy, dito sa problema ni Shobe, tungkol dito sa hulog boundary na usapan ng kanyang si Tatay Leo at ang kanyang nanay. May alam po ba kayo doon para ipagtanggol niya siya? Meron po. Dahil nga araw-araw po siya naghuhulog po eh. Araw-araw eh. Paano nyo? Nakikita nyo? Oo, nakikita nyo? Hindi nga po, tumatawag pa sa akin po siya, tumatawag sa cellphone po. Na, okay. O tito, si nanay nagagalit sa akin, bakit? Hindi daw naguhulog. Sabi ko, di ba naguhulog-hulog ka araw-araw? Opo, naguhulog lang po ako. Kaya sila nagagalit. Sino bang nagsasabi ng totoo? Siya ang nanay ni Shobe na may hawak ng susi
at handang paandarin ang katotohanan tungkol sa boundary. Nanay Penpen, humarap ka na. Ano sinasabi mo na? Pinagkakalat mo na. Hindi kami tumutulong sa'yo. Ano natutulong nyo? Huwag mong alam kung tinutulong ko. Ano natutulong nyo? Yung bahay, dapat mamumumpa kayo. Pero yung dapat kami nakatira. Ikaw kayo, pinatira ko. Para iwan kayo, baka ano? Siyempre, anak mo yan eh. Hindi Anak mo rin. yan. Hindi rin. Anak mo yan. Lalaki. Dapat ibahay siya. Alam mo, may sakit Ang ng lalaki asawa din. niya. May Hindi sakit. rin. Alam mo yun. Hindi Huwag rin. ganun. Anak mo yan. Ang mga anak, mo ang yan. mga anak niya. Natural yun. Nasa akin din. Natural talaga yun. Ako nag-aalaga. Natural yun. Dahil Anong gagawin ko? apo ka, nanay ka. Huwag mo susamot. Kahit na, wala ka rin alam sa ginagawa ng anak ko. Masama, Pero masama, nanay, masama. Penpen, hindi yan ang pinag-uusapan natin ngayon, yung pabahay, no? Maganda naman yun, binigyan mo ng bahay yung anak mo. Yung tungkol sa paghuhulog niya. Sinabihan ko ang asawa ko na naguhulog. Oh. Kumbaga sa ano, baka nakakalimutan niya, ako rin inaaway. Inaaway ka rin, nakakalimutan Opo, dahil lang ni po, Leo. Iniipon ko para ipambayad sa ilaw, tubig, bahay na inupahan namin. Ay, so yun ang nangyayari. Opo. Talagang nanghuhulog si Opo. Shobe. Hindi siya nagmimintis. Hindi po. Hindi po. Naku, Nanay Penpen, mahirap ang nagbaboundary, ah. Pero- yung nagtatricycle ka Kami rin po, araw-araw. nagbabonda rin po kami, hulog bonda rin din po. Pero Okay. kinakaya namin. Okay, maganda yan. Kasi kung habang kaya, kailangan Pero oh. pinagkakalat niya po na hindi kami tumutulong. Ay, ewan ko kung ano yun. Eh, wala akong Totoo ba yun? Hindi kayo Hindi, tumutulong. may Sabi nyo hindi. Pinakwento doon sa Sabi ano nyo eh. Sabi nyo sa akin, Pinagkukwento kung na hindi hindi nyo sa mo akin ko yung na, utang, wala hindi ka na namin kayo tinutulungan. natutulong eh. Ano Anong inano mo? Oy, binigyan ka daw Tinutulungan ng ka namin, bahay. Lahat-lahat. Binigyan ka daw ng titira. Saan ka paano ka magkakapaghanap buhay kung di rin saan mag-asawa? Papa niya binabawi yung tricycle. Binabawi. Eh, alam niyo naman may dalawa akong Huwag anak, niyo tapos sumbat may yan. nag-aaral Natural ako. yun. Paano ba hindi May sakit babawiin pa sa'yo? asawa ko. Ha? Paano hindi babawiin sa'yo? Paano hindi babawiin Ha? sa'yo? Sabihin ko sa'yo. Sabi niya nga, hindi mo nga ito binibigay sa kanya yung boundary ko eh. Iniipon ko ang bondarin mo. Sinabi ko na yan, wala lang Ba't sa'yo. sabi niya, hindi mo daw inaano, binibigay? Kayo ba ay pwedeng pumirma sa isang kasulatan na nagsasabi na siya'y naguhulog? Pwede naman. O pwede naman daw, Attorney Rob, gawin na nga natin yan, tapos na ang usapan dito. Hindi ba? Pero pagkatapos natin mapagkasunduan na talagang nasa oras po ang kanyang pagbibigay po ng tulong sa ng tulong ng amortization o hulog sa inyo, pag-usapan naman natin ang mga relasyon ninyo. Dahil kailangan maayos ang kalusugan ni Leo at magkaintindihan kayong mag-ina. Okay, Dr. Love, bilang magulang, may hangganan ba ang pagnanais na matulungan ang anak? Walang hangganan natin ko rin bilang magulang. Kahit nga apo, di ba? Oo, talagang lalo tayong Pilipino, no, masyadong malapit sa isa't isa. Tungkulin ng magulang talaga. Kahit may mga anak na yan, nandun yun sa kaibuturan ng puso ng magulang. Tutulong at tutulong yan. Malinaw dito, walang problema. Inamin na ni Penpen, nakakabayad yung anak niya. So wala ng problema. Di ba? Si Leo, wala siyang pakialam actually doon sa usapan. Kasi hindi siya kasama doon sa kontrata. Okay. So nakakabayad, 2 years nang nagbabayad, walang problema. Now, ang nakita lang natin dito, may sumbatan. Sana naman, Penpen, kung tulungan mo man siya, bilang magulang, tumulong ka na lang sa kanya, wala nagsumbatan. Ganon din naman siya. Ang mabigat na problema dito, Penpen, yung asawa niya, sa edad niya napakabata niya, bakit hindi mapakinabangan? Kasi may sakit. Alamin natin ano ang maitutulong natin dun sa kanyang asawa. Kahit na po, Baka doon tayo mas makatulong pa. Oo. kahit na po tulungan ganun pa rin masama pa rin ako. Ay, gano'n. Hindi naman. Aayusin natin ngayon yan. Siyempre, kasi kahit yung asawa mo mukhang may sakit din. Tapos yung asawa niya may sakit din. Kayong dalawa mag-ina, magtulungan para matulungan niyo yung mga asawa niyo. Hindi ba? Okay. So, huwag na tayo magsumbatan.
ayusin na lang natin, tapos magtulungan na tayo, ha? Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.